Salamat minsan pa sa panibagong taon na ibigay mo po sa amin ngayon. Salamat kami po ay may buhay pa, may hininga, Panginoon, may lakas. Salamat sa panibagong araw, panibagong taon na ibigay mo po sa amin. Pakadalanan lamang namin, O Diyos, ang patnubay mo para sa aming Panginoon sa taong ito, sa aming paglakad. Samahan mo po kami, Panginoon, sa aming pakikibaka, sa pakikipagtunggali. Alam namin, Panginoon, na kasama ka namin sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nag-iiwan sa amin, Panginoon. Salamat po at patubayan po ang aming pag-aaral ngayon, exhortation, Lord, para sa taong ito, O Diyos. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Praise the Lord. Isa pong panibagong taon ang ibinigay ng Diyos sa atin, panibagong araw, panibagong bukas, panibagong buhay, kung saan ay tayo po ay patuloy na lalakad sa mundo ito. Katulad po ng ating pong inaasahan para po sa taon ito, ang pinakamahalaga ay ang patnubay ng ating Panginoon. Sabi nga dun sa ating pag-aaralan ngayon, ibigay lamang ako ng exhortation para po sa inyo, pagpapalakas at pagbibigay liwanag sa mga bagay na katotohanan ayon po sa buhay natin at sa salita po ng Diyos. Sabi po ng Psalm chapter 5 verse 8, patnubayan mo ako, O Diyos. Ito po yung ating hiling ngayon sa taong ito, na tayo po ay patnubayan ang ating Panginoon. Yan po ay isinulat ni Haring David, kung saan ang kanya pong pagkadalangin at hangarin sa Diyos na siya ay patnubayan sapagkat yan po yung mga panahon na struggle po si Haring David. Siya po ay inaakusahan, ginagawa ng kwento, sari-sari ang mga kalaban, kadwakan ng harap, likod, marami pong pagsubok na pinagdaraanan si Haring David. Kaya sabi niya, patnubayan mo ako, O Diyos. Naniniwala po ako yung kanyang pong request sa ating Panginoon sapagkat kilala niya ang Diyos na kanyang tinatawagan at kinikilala rin niya po na ang kanyang Diyos ang kanyang pastor. Sa taong pong ito, ganun din po yung ating hangarin ngayon na tayo po ay patnubayan ng Diyos. Saan po ba natin hinihiling na tayo patnubayan ng Diyos? Patnubayan tayo unang-una sa gawa ko ng kaawa. Yan po yung request po ni Haring David. Patnubayan sa lahat ng gawa ng kaawa. Alam niyo, ang kaaway natin ay hindi yung tao, pero kalimitan ng mga tao ay ginagamit po ng kaawa para po sa atin. Sabi nga po dyan sa pag-aaral, ang mga taong sumisira sa pangalan ni Haring David, chismis, ginagawa ng kwento. Kung ang chismis ay totoo o hindi, chismis pa rin, at paninirang puri sa kapwa, pagkikwento ng buhay ng iba ay di ba rin po kalooban ng Diyos. At yan po ay nakasisira sa pagkatao po ng isang tao na ginagawa ng kwento ng isa. Yan po yung request po ni Haring David na siya po ay ingatan sa gawa ng mga tao. Naniniwala naman po tayo na ang Diyos natin ay papatnubayan po tayo. Kanina nga po, sabi ng ating mga isan, iniiwan tayo ng mga mahal natin sa buhay. Dumarating ang panahon na iiwan tayo ng ating asawa sapagkat hindi natin hawak ang buhay. Iwan tayo ng mahal natin sa buhay. Mga anak natin, maaaring kalimutan tayo. Hindi tayo pahalagahan. Anumang rason, mga kapatiran na pinaglaanan natin ng buhay, kung bakit tayo naglingkod, para po sa Diyos at para sa kanila, ibigay natin ang oras at panahon natin, pinapanalangin, gumagawa tayo ng mga aralin, para po sa kalakasan nila, pero dumarating din ang panahon na tayo po ay iniiwan. Naglaan tayo ng buhay
Pero talagang dumarating din talaga ang panahon na tayo iniiwan. Pero salamat sa Diyos, kapag kinikilala natin ang Diyos na siyang patnubay natin, sabi ng kanyang pangako, hindi niya tayo iiwan at ipapabayaan. Pabayaan lang tayo ng mga mahal natin sa buhay, kalimutan man tayo, i-ignore man tayo, gawan man tayo ng mga kwento ng ibang tao, siraan man tayo, pero salamat sa Diyos, meron po tayo ng Diyos na papatnubay po sa atin. Naalala ko po yun sa Pagpilipilasan, sa bagyo, sa hirap at dalamhati na kanyang pinagdaanan, nakita niya pa rin na siya sinasamahan ng Diyos. Sabi niya ng isang kwento sa Pagpilipilasan, siya nagkaroon ng dream, na nakikita niya, nandoon sila sa dagat, doon sa kanyang paglalakad, sa buhanginan, meron pong mga yapak siyang nakita, yung yapak niya, at ang yapak ng ating Panginoon. Habang maganda ang mga panahon, nakikita niya yung kanilang mga yapak. Pero nang dumating yung panahon na siya ay nasa madilim na bahagi ng kanyang buhay at problema, nakita niya po na iisang yapak na lang ang kanyang nakita. At ang sabi niya, Panginoon, iniwan mo po ba ako? Sagot ng Panginoon sa kanya, anak, hindi kita iniwan. Sapagkat ang nakikita mong yapak na yan ay hindi sa iyo, kundi sa akin, sapagkat kano-kano kita. Sa bahagi po ng ating buhay, minsan nakikita natin, akala natin na iisa na lamang tayo na lumalakad sapagkat iniwan na tayo ng lahat minsan. Nararanasan natin na parang iniwan na tayo. At totoo naman, minsan iniiwan na tayo. Pero salamat, mayroong Diyos na hindi po nag-iiwan sa atin na nagpakuti ang ating Panginoon. Iwan man tayo ng lahat, pero may Panginoon tayo na hindi iiwan po para sa atin, na hindi mag-iiwan sa atin. Naalala ko po nung bago po akong Christian at binigyan ako ng pagkakataon na mangaral ng pastor. Sabi sa akin, bigyan kita ng pagkakataon na makapangaral. Sabi ko, Pastor, wala po akong alam. Hindi po ako marunong. Sabi niya, ano po, may kakailan. Alam niyo po, naalala ko po, ang unang-unang message ko na ginawa ay ang patnubayan tayo ng Panginoon. At ginamit ko pong teksto ay hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Since po nung naging Christian po ako, nakita ko po yung kamay ng Diyos na kailanman na hindi niya ako iniwan at hindi niya po ako pinabayaan. Kahit dumating sa pinakamadilim na bahagi ng aking buhay, nakita ko pa rin po pagsama ng aking Panginoon. Hindi po dahil mabuting tao ko, hindi po dahil magaling na tao ko, hindi po dahil sinuko ko ang aking buhay sa Kanya, hindi po dahil naging Kristiyano ako, kundi naniniwala ako dahil po ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at Diyos po na siyang nagmamahal sa akin. Kapag ang pagmamahal po ng Diyos ay nadama natin at naranasan ng isang tao, hindi po yung pag-ibig po, kundi yung pag-ibig po ng Diyos, kailanman ay hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan. Ganun po magmahal ang ating Panginoon. Naalala ko paano po ako naging Christian, isinurrender ko ang aking buhay sa Kanya. Sabi ko, Panginoon, sinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Ito na ang aking maging Panginoon at tagapagligtas. Patnubayan mo ang aking buhay hanggang doon sa dulo ng aking buhay. Pinatunayan naman po ng Panginoon. Hanggang ngayon, narito po ako. At naniniwala ako sa patnubay pa din ng ating Panginoon. Maraming kaibigan, maraming kakilala ang nakasama at marami rin po ang mga iwan at iniwang ka na. Maging ang mga kasamahan mo, iniwang pa. Maging ang mga pinaglingkuran mo ay iniwang pa. Pero purihin po ang Diyos. Iisa pa rin ang aking paniniwala na iwan man ako ng lahat. Pero ang Diyos na aking pinaglingkuran
ay hindi po ako iiwan at pababayaan hanggang sa kabila ng aking buhay. Purihin po, Panginoon, kaya po sa taong pong ito, hiling ko po, tayo ay pagnabayan ng Diyos sa ating pong paglalakad. May assurance po tayo, lumantang tayo sa dibdis ng dilim ng buhay, sa malalim ng tubig, sa ganoon, hindi kita iiwan, hindi ka malulog, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, dumaan ka man sa mga magtitingig, na bahagi ng iyong buhay, hindi ka masusugatan, makiyak ka man ng bundok, hindi ka mapapagod, sapagkat pinapatubayan ka ng ating Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Nakadalangin po namin at tinig namin, Lord, at tinitignan na namin na sa taong ito, kami po ay ilong patnubayan, Panginoon. Lord, sa mga nakakapakinig po nito, Panginoon, maaaring maasa po sila sa mga tao na may hangganan ng buhay. Dalangin ko po, Panginoon, na sa iyo po ay umasa sapagkat ikaw ay walang hanggan. Maaaring may mga tao maasa sa ekonomiya, sa pera, maasa sa mga trabaho, bagamat mabuti ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, pero nais mo na higit na sa iyo ay magtiwala at umasa. Abutin mo po, Panginoon, ang bawat isa ngayon na nakakapakinig na ito, ipunin mo po sila ng iyong Santong Espiritu, Panginoon. At dalangin po, Panginoon, katulad ng dalangin ni Haring David na patnubayan kami sa gawa ng mga kaaway sa taong naisumira sa pamagitan ng pagkwento ng iba't iba at sari-saring kwento, Panginoon, paninira sa pagkatao at ibayan mo po kami sa mga tao. At naniniwala po kami, Panginoon, ikaw ang Diyos na siyang gumaganti at hindi po kami. Inilalagay po namin ang mga taong ito sa iyong mga kamay, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at sa mga taong hindi pa kumikilala sa iyo sa taong ito na makakaabot sa panalangin ito. Dalangin ko po ang kapangyarihan ng Santong Espiritu na maranasan nila, Panginoon, ang conversion, Panginoon, ang kapanganakang muli na nagmumula po sa iyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. God bless po sa inyo and Happy New Year po sa inyo lahat.